Nausisa sa hearing ng Kamara ang di agad pagturo sa isa pang surveillance room ng Resorts World at ang di raw pagiging graduate ng security head dito. Saksi, si Jamsi Sante. Pasado hating gabi ng June 2 nang pasukin ni Jesse Carlos ang Resorts World Manila. Giit ng pulisya sa pagdinig ng Kamara, minuto lang mula noon ay nakaresponde agad sila. Pero nagtagal sila sa pagtunton kay Carlos dahil mausok na sa surveillance room ng Resorts World na itinuro sa kanila. Bandang alas 3 na ng madaling araw nang sabihan silang may gumagana ring surveillance room sa katabing hotel. They did not tell me that they have the secondary CCTV or the redundant CCTV room. Alam ho nung mga police na merong CCTV because ginaguide ho namin sila eh. So hindi namin ho mako-corner yung we will not be able to corner the assailant if we did not able to spot him through CCTV. Tauhan daw ng Resorts World ang nakakita sa suspect na nagtatago sa fire exit bandang alauna. May kasama raw ng mga pulis ang mga security personnel nila sa pagtugis kay Carlos. Pumutok dito sa likod namin, sir, dito sa likod. Nagtataka kami, kinlear na namin yung sir eh. Bakit pumuputok kaya umatras kami, sir? Binusisiri ng mga kongresista ang background ng security head ng Resorts World na pumasok sa Philippine Military Academy noong 1995 pero umalis ng 1998. Are you a college graduate? No. Yes, Your Honor. I'm willing to be subjected to separate. This is separate from the organization. Are you a graduate or not? Let's end this. The simple is no. Nang tanungin kung bakit isang babaeng security guard lang ang nasa entrance, iginiit ng security agency ng Resorts World na yun lang ang nasa kontrata nila. Lumabas rin sa CCTV na walang security sa ilang pinuntahan ng suspect kahit dapat ay meron. Was I disappointed that people left their post? Of course. Nag-ocular inspection din ng mga kongresista sa Resorts World pero hindi na pinakuhanan sa media. Ako si Jamsi Sante, ang inyong saksi.